Kaibigan yon, paano magkakaroon ng pera at oras na meron na kayong konting pera, paano mapapanatili yung pera nyo. Yan ang pinakamahirap eh. Pag nakaipon ka na, how to maintain your money. Okay? Very practical to mga tips ko. Alam mo, mahilig talaga ako sa mga self-help books. Like ganito, ito kay Jack Canfield, ang ganda oh. Mga success tips yan. Luma hanggang ngayon, very useful. Yung mga success psychology, binabasa ko lahat yan. Pero i-apply natin na simple na pwede sa inyo. Ito maganda to, Psychology of Money. Mahal nga itong libro eh. Almost 2,000. Anyway, binabasa ko yan at ina-apply natin ano po pwede sa mahirap na Pilipino na babagay sa inyo na hindi nyo na kailangan pasahin. May 5 bagay. Marami dito sure ako hindi nyo pa alam. Paano napapanatili nung may pera ang pera nila at paano rin kumita ng pera. Tingnan mo ha. Number 1 out of 5. Lahat ng mayayaman, okay, lahat ng may pera, number 1, matipid sila. Matipid, thrifty. Okay, ano ibig sabihin ng matipid? Kailangan pa kasi ma-convince ang mga tao paano magtipid. Palagay natin, ang kita ng isang tao isang buwan ay, let's say, 50,000. Malaki kita niya per month. O sikat siya, manager. Pero kung ang gastos mo 50,000 din a month, wala kang ipon. Zero. Hindi ka nagtipid eh. Pero yung isang tao, ang kita lang niya 30,000 o mas konti, pero nagtipid siya, ang gastos lang niya 20,000. So meron pa siyang sobrang 10,000 per month. So yung 10,000 niya, pag inipon niya, after ilang years, magiging 1 million yan. So nasa pagtitipid pa rin. Isa pa, bakit kailangan magtipid? May ibang tao, oras na kumita ng, let's say, nakaipon sila ng 50,000, 100,000, iisipin agad, paano gagastusin, di ba? Bibili ng gamit, mag-a-abroad, mag-e-enjoy. So yung 100,000 mo, zero ulit. Umpisa ka ulit sa zero. Ang hirap ulit kumita from 0 to 100,000. Pero yung ibang tao, pag may 100,000, mag-enjoy lang siya konti. Baka gastusin lang niya 5,000. Tapos ipon na naman siya. 100,000, 200,000, 500,000, 1 million. Pataas ng pataas. So yung pagtitipid, importante. Isa pa, itong malaking pagkakamali ng mga ibang mahihirap, binabago nila ang goals nila sa buhay. They move the goalpost. Anong ibig sabihin? Nung wala pang pera, ang goal lang nila magkaroon ng maliit na bahay, baka may kotse, konting gamit, konting enjoy, that's it. Pero nung kumita ng 100,000, 200,000, nagbago na goal. Gusto na malaking bahay, maraming kotse, gusto niya maraming alahas, binabago mo yung goals mo. Hindi po pwedeng ganon. So, oras na kumita ka ng ganito, dapat yung lifestyle mo, konting taas lang. Okay? Konting taas lang. Hindi pwede ito yung pera mo, yung lifestyle mo, isasabay mo, ganyan. So, wala kang may ipon. Yung iba, walang pera, yung lifestyle gusto mataas, utang ng utang. Hindi po pwede. Dapat pareho lang ang lifestyle. Tingnan mo yung mayayaman, Mark Zuckerberg, t-shirt lang. Lahat ng mayaman, walang paki sa baro. Oo. Sasabihin mo, Doc, hindi ako naniniwala dyan. Dami ko nakikita sa social media, mayayaman, ang gagara. Diba? Ang ganda ng baro, ganda ng bahay. Alam mo yung mga yon, ibang usapan yun eh. Kailangan nila yon sa negosyo nila. Kailangan nila sa negosyo nila yon. Yung nagpapasikat na malaki bahay, marami siyang bundok-bundok na pera, nag-i-scam yun. Yung iba nag-i-scam, yung iba nagne-negosyo. Hindi naman lahat ng scam. Parang kailangan nila pakita marami silang pera para mauto yung tao. Ay, dito ka mag-invest. O maraming pera, ba't ka lulukohin yan? So, panghatak nila yan. Kailangan nila yan eh. Let's say, artista. Okay? Pag artista ka, kailangan maganda baro mo, maganda ayos mo. Diba? Kailangan bago lagi. Para dumami yung mga kukuha sa'yo, diba? So, parang maintenance nila yon. Kung yun ang negosyo nila.
Pero kayo naman, hindi naman kayo kailangan yan. Dapat matipid lang tayo. Ha? So, tipid really is number 1. Sasabihin nyo pa sa pagtitipid, later na yung investment. Later ko na sabihin. Usually pag sa mahirap, sige, topic na natin investment. Marami ako nababasa na huwag ilagay ang pera sa bangko, invest mo para hindi mawala. Tama yon para sa ibang tao. Yung ganong advice na huwag itago sa bangko, gamitin mo, invest mo, pwede yon kung number 1, dapat matalino ka. Dapat matalino ka. Dapat, siguro, ayaw ko naman magsabi na college graduate, basta dapat matalino ka. Pero kung ako, ipapayo ko sa inyo, para sa kababayan natin, 90% na mahirap, mas gusto ko yung pera nyo nasa bangko na lang. To be honest. Lagay nyo sa bangko at kung may pera kayo, bumili kayo ng lupa. Lupa lang. Lupa lang ang pinakamaganda, tataas yan. Lupa, bangko, lupa, hanggang ganoon. Tapos, paano mag-i-invest? Ganito. Di ba, nabalitaan nyo, yung mga OFW natin, may naipong 1 million, in-invest na scam. 0. Di ba? Meron dyan, may 3 million, in-invest, ubos. Kung meron kayong naipon, kunwari pwede lang kayo mag-invest para sa akin Kung meron kayong naipon, siguro mga 5 million. Oo. Pag nakaipon kayo ng 5 million, invest kayo siguro 10%. 500,000. Pag nawala yung 500,000, yun na yun. In-invest mo Pero yung 90% ng pera mo, 4.5 million, ipit, walang galawan. Kasi mabilis ma-scam ngayon. Sobra daming scammer ngayon. Like, yung mga ibang kababayan natin na scam, di ba? May 3 million sila. Di ba? Imbis na tinago nila, panghabang buhay na nila yung 3 million, nagpa-scam sila. Paano? May nag-promise ng double your money. Yang interest kasi, ang shortcut ko lang kahit hindi ako financial expert sa edad ko, alam ko, inaaral ko lahat yan. Walang tunay na 100% makukuha mo per year. Kalokohan yan. Kahit sabihin, hindi double your money, kahit 50% kikitain mo per year, kalokohan yan. Huwag ka maniwala doon. Ang pinakamataas na makukuha mo na safe hanggang mga 5 or 6% lang per year. So, sa 100 pesos, 5 pesos lang makukuha mo per year. Pinakamataas na yan. Bangko na yan, yung mga, hindi lang yan time deposit, yan ang pinakamataas. At dapat marami pera mo. At least 1 million ng pera mo, makakuha ka ng 5 o 6%. Hanggang doon lang. Okay? Wala po akong ina-endorse kahit anong produkto. Marami nagsasabi, fake po. Fake. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag maniniwala, wala ako ine-endorse kahit ano. Yung isa lang tinutulungan ko, yung Birch Tree Advance. Lahat ng iba, fake. Kasi sobra talaga daming manloloko sa Pilipinas, hindi na kaya. Kahit gobyerno nga, na-scam na, nakukuha na lahat ng data natin, hindi mahuli. Pero one day, hopefully, mahuhuli din yan. So, number 2 tip. So, number 1, di ba, magtipid. Tips ko lang to kung ayaw nyo maniwala, gusto nyo maniwala sa ibang financial expert, okay lang naman Meron din naman silang tama. Pero ako, sa tingin ko, sa Filipino mindset, mas safe kayo sa payo ko. Tsaka wala akong kailangan sa inyo tulong lang talaga to. Kasi sobrang dami na i-scam. Bakit pa na-i-scam yung mga tao? Ito. Actually, second tip ko to First tip ng mayaman, matipid. Second tip ng mayayaman, laging may duda. Paranoia. Laging may duda, laging may skeptic. Anong ibig sabihin ng laging may duda? Lahat na makita nila sa Facebook, may duda sila. Scam yan Lahat na makita nila, lumapit sa kanila, isipin mo agad may duda. Baka makakananloloko to. Lahat sila paranoid. Lahat sila maingat. Paano meron na silang ipon na pera Let's say may ipon ka na 2 million. Lahat ng lalapit sa'yo, siyempre, may pera ka na Lahat ng panloloko, lalapit na sa'yo na, labas mo na pera mo, labas mo na pera mo. Dapat lahat sila may duda. Maingat sila sa scam alert. Okay? So, yun ang second. Lahat yan. Kaya yung mga mayaman, maingat sila. Isa pa.
Sasabihin mo, ayoko yung pera ko natutulog sa natutulog sa bangko. Maganda nga natutulog siya sa bangko eh. Tingnan mo let's say meron ka ng 2 million, okay? Nakaipon ka na, nakatago na para sa anak mo, 2 million. Tapos may lalapit sa iyo, invest mo yung 2 million mo. Lahat ng pera mo, invest mo. Let's say sabihin niya, 98% yayaman ka dito, 2% mabobokya ka. Malaking bagay yung 2% mabubokya ka. Kasi all your money yun eh. Sure ka na eh. Panalo ka na. May 2 million ka na. Nasa winning circle ka na. Tapos, pupusta mo pa. Kahit 2% lang ang risk. Pag natsambahan ka ng 2%, taob ka. Start ka sa zero. Pulubi na naman. Alam mo bakit marami na i-scam? Ituturo ko sa next move. Kaya marami na i-scam. Hanggang palay ko, habang buhay, maraming mga scam na Pilipino kasi meron tayong mentality na, sorry sasabihin ko na, medyo swapang. Yun ang word eh. Parang may 2 million ka na, gusto ko pa mag-double, gusto ko maging 4 million. Kaswapangan na yun eh. Oo, panalo ka na, gusto ko pa mas marami, gusto ko pang ganyan. Diba? Kaya ine-engganyo ka na, sige pa, makakakuha ka pa. Pumusta ka pa sa sugal, kaya pa yan. Hindi nakakayanin. Oo. Unang-una, hindi tayo expert, hindi kayo ganun katalino. Kahit ako, mabilis maloko dyan. Kahit ka mag-anak, kahit sikat, lalo na kung artista. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa lumalabas sa Facebook. Wala akong ine-endorse. Okay? Kung kaya mahuli, hinuli na talaga yan. Sobra talaga hirap mahuli. Sabi ko nga hindi humanly possible mahuli ang scammer kasi talagang sobra dami talagang scammer ngayon. Grabe. Kaya sabi ko, tago nyo yung pera nyo, huwag kayong maglalabas. Para lang sa akin yun Kung gusto nyo, kung magaling kayo, kaya nyo magnegosyo, yung iba, okay lang yun. Pero kung hard-earned money nyo at medyo hindi naman tayo ganun kagaling, safe itago nyo. Okay? Ipunin nyo, bili kayo ng lupa, gusto nyo. Number 3, para mapanatili ang yaman, ma-maintain ang yaman, ito mahirap tong number 3. Dapat wala kang yabang, wala kang inggit, at hindi ka naiinip. Sobra hirap to. Walang yabang, walang inggit, hindi naiinip, ma-maintain mo ang pera mo. Diba? O kahit mahirap ka, dapat itiis mo to kasi isa-isahin natin. Oras na nagyabang ka o may yabang ka, syempre bibili ka na ng gamit, ng jewelry, ng kung ano-ano, maubos na yung pera mo. Tsaka tandaan mo kung meron kang kotseng magara, okay, nagpapasikat ka, may kotse kang magara, sa tingin mo natutuwa ang tao sa'yo? Yung mga kaibigan mo, sasabihin nila, uy, ang galing mo, may kotse ka, ang yaman mo, believe ako sa'yo. Huwag ka maniwala. Yun ang sinasabi nila sa harap mo. Alam mo, iniisip nila, ikaw na may kotse, ayaw kita. Sana malugi ka. Yung kotse mo lang ang gusto ko. Gusto ko agawin yung kotse mo. Pero ikaw, bahala ka sa buhay mo. Gusto nila yung kotse. Kung meron ka alahas na maganda, relos na maganda, sabi nila, ang gusto ko yung relos mo. Pero yung tao na may-ari, bahala ka, binobola ka lang nila. Okay, they just want your things, your property, kaya useless magyabang. Kasi hindi naman sila mabibilib sa iyo eh. 'Di ba? Kasi crab mentality eh. So useless magyabang. Ang kayamanan, ano ang tunay na kayamanan? Ayon dito sa book. Ang tunay na kayamanan ay yung mga bagay na hindi mo nabibili. Ano ibig sabihin? Yung mga bagay na hindi mo nabibili. Let's say meron kang 2 million sa bangko. Matanda ka na, nakaipon ka na. 2 million, makaka-abroad ka sana sa Europe, around the world. Diba? Kaya mo. Buong pamilya, pero hindi mo ginagawa. Diba? Kasi pag ginawa mo, naubos na ng 1 million eh. Yun ang tunay na yaman. Diba? 2 million, kaya mo bumili isang magarang kotse, pero hindi ka bumibili. 2 million, kaya mo kumain sa magarang hotel, 5-star hotel, isang steak, 3,500, isang peraso, pero hindi mo ginagawa. Yun ang tunay na mayaman. Richness is what you don't have.
Sabi mo, katangahan naman yan, Dok, di ba? You only live once, hayaan mo sila gumastos. Ang dami kong kilala, o kaya wala akong pinapatamaan, huwag sasamaan loob. In-example ko lang, wala tong specific na tao. Marami dyan, abroad ng abroad, gastos ng gastos, kahit konti lang ang pera, inuubos. Pagdating sa pag-aaral ng anak nila, walang tuition. Pagdating na may sakit, uutang. Sino magpapautang sa'yo? Nung may pera ka, ginastos mo lahat. Nakita ko, pinost mo, nag-abroad ka, nag-enjoy ka. Ngayon, uutang ka. Ako nga, hindi nag-enjoy. Ako nga, diba? So, yung ugaling ganon, hindi rin maganda. Hindi rin nga yayaman. Okay, so, no yabang. Next, no inggit. Pag nainggit tayo sa iba, bakit yung isa ang daming follower? Yung isa, maraming kotse. Pag nainggit tayo, mas may tendency tayo ma-scam. Siyempre, nainggit ako, mas malaki siya, hahabulin ko Kakahabol-habol mo, makakagawa ka ng mali. Kaya nga nai-scam yung maraming OFW natin. May pera na, gusto pa dumami yung pera, dapat pwede na yun, kinita nyo na Pinaghirapan nyo ng 10 years sa abroad, tapos ibibigay nyo kung sino-sino, di ba? Hanggang ngayon, marami pa rin mga scam. Kasi nga, sabi nila, papakitangan ng papel, papakitangan ng picture. Ngayon, may AI na. AI na picture, lahat na na-fake. Kaya sabi ko, ako wala, totally wala, zero. Hindi ko sinasabi, lagi ko sinasabi. Halos lahat ng video, sinasabi ko. Hindi lang nakikinig yung iba. Ayaw lang maniwala, sinabi na nga hindi. Kasi nga, maraming manloloko. Tago nyo yung pera nyo ngayon sa bank, bilhin nyo ng lupa kasi sobra daming manloloko sa panahon ngayon. Mahirap talaga. Number C. Yan ang C. No yabang, no inggit, no inip. Ito rin. Anong no inip? Huwag kang maiinip. Sabi mo, for 30 years old na ako, wala pa akong pera. Kailangan gumawa ako ng malaking kalokohan. Hindi po pwede. 40 na ako, wala ako. 50 ako, wala ako. Kaya mo lang yun. Kaya yun ang fate mo Ang buhay mo, edad 50, konti pa lang ang ipon mo sa bangko. Okay lang yun. May kakilala ka, 30 years old, nakita mo social media, sobrang laki. Hayaan mo siya. Buhay niya yun Swerte siya, maganda. Buhay niya, 30 years old pa siya. Thank you, good luck sa kanya. Hindi, huwag tayo mainggit. Huwag tayo mainip. Tayo, 50 years old, konti lang. Okay lang yun. Kasi nga pag nainip ka, nainggit ka, may yabang ka, doon ka magkakamali ng moves. Doon ka magkakamali ng moves. Kaya marami nagwawala sa social media, nagmumura, nagbabash. Paano? Ano yun inggit Tsaka inip sa buhay. Tsaka may yabang na gusto. Ba't ako hindi sikat, siya sikat, siraan natin. Lahat ng crab at panggugulo at bashing, ito pinanggagalingan. Inggit, inip, at yabang. Wala ko pinabatamaan overall lang to. Tinuturuan ko kayo nga umangat Number 4. Para umangat, dapat mabait lang. Ang ugali ng mayaman usually, mas kind, mas humble, mas empathetic, mas yumayaman yun. Okay? Merong mayaman mayabang, naswapang. Pero pag tayo nag-uumpisa sa mababa, dapat ganito ugali para tumaas. Huwag tayong magbabash sa social media. Wag na wag. Yan ang pinapayo ko sa inyo. Huwag kayong magpo-post ng any paninira sa ibang tao. Kahit sa politiko, kahit sa artista, kahit salbahe siya. Kahit salbahe siya, wala. Huwag mong anuhin. Kung gusto mo talaga hindi ka makatiis, kailangan mo siya i-correct in God's name. O kung yun ang paniniwala mo, pwede, i-message mo lang siya. Message mo lang siya sa message niya. Sana hindi mo ginawa itong masama. Pero I pray for you. Sana maayos mo. Yun lang, message mo. Siya lang makakakita. Pero hindi mo siya sisirain sa lahat ng tao. Kasi pag sinira mo siya sa Facebook mo, sa Twitter mo, ibig sabihin, binabagsak mo siya, inaangat mo sarili mo may purpose ka, gusto mo magpa-viral One day, ikaw. So, pag nagbabash, naninira, usually hindi yayaman. Paano? Ang dami mong oras mag-bash. Diba? Kung meron ka ng pera sa bangko, nag-iisip ka, paano palaguin negosyo mo, wala ka nang time manira doon sa ibang tao. Busy ka na sa sarili mo. Kaya yung mga nagbabash na naninira, usually,
malungkot, naghahanap ng kadamay. Or naghahanap ng following sa social media. Siyempre, pag following, baka makakuha ng endorsement. So, style yun. Okay? So, ugali, mabait lang. Huwag mainip. Kahit 56 years old, wala pa. Unti-unti. Unti-unti. Mag-invest tayo sa magandang ugali. And lastly, number 5, siyempre, kaya nga tayo doktor, kailangan invest sa kalusugan. Kasi pag hindi tayo healthy, yan ang pinakamalaking gastos. Diyan tayo mauubusan ng pera. Actually, kung mag-iipon kayo, hindi lang sa education, dapat mag-ipon kayo konti na itong pera para kay tatay, para kay nanay, para sa anak mong dalawa, meron kang ganitong amount na maitatabi sa kanila. Tapos pag hindi pa rin gumaling sa ganung amount, wala tayong magagawa di ba? So, yan talaga. So, ito yung mga 5 tips natin para mas kumita. Okay? So, matipid lang, usually mga mayayaman, at lagi silang may duda, mag-ingat ngayon sa mga scammers. So, wag masyadong steady lang. Kung ano trabaho nyo, okay lang. Di ba? Kung maliit lang, okay lang. O, pag konti lang ang views, tingnan mo itong video ko. Mga video ko, minsan may 5,000 views lang. Kahit 10, okay lang sa akin. It does not matter. Alam ko, malinis, maayos, wala ako ine-endorse, tinutulungan lang natin lahat. One day, yung gulo-gulo sa social media, paninira, mga fake news, maayos din yan one day. Basta pilitin lang natin. Sa atin mismo, wala tayong ginagawang masama. At syempre, may Diyos dyan. Darating din yung mga blessings. At pag maayos ang ginagawa natin, ang next topic ko ay darating ang swerte sa'yo. Yan ang next topic ko. How to make your luck. Yan, paano swertihin. Meron ding style, paano kayo suswertihin at darating ang swerte sa iyo. Salamat po. Sana po nakatulong kahit paano ang video natin. God bless po.